Karambola sa DWIZ. Oh! Karambola. Karambola. Balik tayo, Karambola sa Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin Joel Laksamana, Jonathan De La Cruz. Ako po si Conrad Banal. Pero ngayon, andito si Joel. Meron tayong bisita panauhin sa ating linya. Okay. Para introduction lang, meron tayong issue kasi. Yung pinalabas ginawa recently yung Cinemalaya Film Festival. May isang pelikula ng pangalan ni Lost Sabongeros. Apparently, ito yung tungkol dun sa yung nawawala, yung mga nawawalang mga sabongero. Ng Ang nangyari kinancel ang showing nito at sa ngayon hindi pa na-showing dahil meron daw mga death threats at security issues. Sinabi ng organizer sa Cinemalaya. Now, recently, ang Directors Guild of the Philippines na headed ng isang ng ating kaibigan, batikan director na si Mark Maley, film at movie director to, nag-issue sila statement tungkol dito at nasa linya ngayon. Kaibigan natin si Mark Maley. Direk, good morning. Good morning. Good morning, Joel, Jonathan, at Conrad. Maraming salamat at naimbita ako rito. Yes. Direct Mark, ano ba itong issue to? Yung naglabas kayo ng statement, yung Directors Guild of the Philippines, tungkol sa cancellation ng screening ng documentary film Lost Sabongeros. Docu ba yan? Docu ba ito? Documentary siya. Ano ba issue dito, Direct? Actually, just to be clear, wala namang sinabing death threats or what. Pero syempre, hindi na natin hihintayin na umabot sa ganong pananakot. Ang nangyari kasi merong screen yung Los Sabongeros, actually pinalabas na siya before sa GMA7 as part of the news. Kaya lang 1 hour lang siya noon. And this was last year pa kasi last year pa yung issue ng mga nawawalang sabongero. Yes, So si Brian Brazil, the filmmaker, yung gumawa ng documentary, pinasok na to sa Cinemalaya and he was invited by Cinemalaya. Tapos as out of competition, so it's not even in competition. So para siyang special screening nung extended version ng documentary. Tapos biglang tahimik, sinabi na lang na in-announce na hindi matutuloy yung screening. And when people ask ano yung dahilan, for safety and security reasons. So walang binigay na detail. Kinakabahan sila. Pinalambot lang yung statement. Diplomatic, it was a diplomatic. Kung security reasons, may pwedeng mangyaring hindi maganda, di ba? Patayan. May masasaktan. May masasaktan. Palabas to. Dadanak ang dugo. Baka gawin tinola yung mga So ano na ngayon ang estado ng docu? Ano na yan? At bakit kayo nag-release na statement, Direk? Hindi kasi we realized and si Director Brian Brazil also reached out to us. Sabi niya parang ang palagi kasi namin, ang premise namin, kung ito kaya niyong gawin. Ang producer nito, by the way, is GMA, sa major media network company, no? Kung yung may mga tao o grupo ng tao na kayang gawin ito, na manakot sa isang powerful So parang they can do anything. President. They can do anything para magsasabi ng mag-warn, manakot o magbigay ng babala na nako, wag kang pupunta diyan. In fairness, yung Cinemalaya Film Festival, and we cannot blame yung Cinemalaya Film Festival. Pero Mark, can we talk about the content? Yes. Meron ba talagang controversial dun sa content? Claiming who did this, who killed these people, or mga ganyan, or any insinuation. Bakit kailangan matakot yung mga people concerned? Hindi una-una hindi ko nga napanood yung hindi ko napanood yung film. Pero may
And walang sinabing walang based on what was screened last year. It was just a factual thing. Oo, it was a factual news na parang ang kawawa nga yung mga pamilya ng mga naiwan na sabongeros, and the fact na walang I think there were 12 sabongeros na gano'n na lang dinukot. Nawala na lang. Na walang explanation, hindi sila makagawa ng investigasyon dahil walang witness, walang gusto mag-witness, walang nag-report kung paano yung abduction or walang yung nangyari. So kaya gumagapang yung And then of course, hindi siya close case dahil under investigation pa rin siya. It's not a close case. Well, kasi ang lalabas dyan, ang tatamaan dyan, ang authorities, Mark. Yes. Ibig sabihin, napaka-useless nyo. May nangyaring krimen, Wala kayong nagawa. ni isang suspect, wala kayong... ni isang theory, wala kayong... 12 yun, no? Oo. Kumbaga, ang sapol dito sa movie na to, dito sa docu na to, authorities. Useless kayo. Hindi. As a matter of fact, continuing, tama yung sinasabi ni Mark, continuing yung investigation dyan. And the NBI at the time, I remember, NBI at saka yung police, yung joint, they already got some people, na yun ang kanilang mga suspects. Suspect. Pero tama yung sinasabi rin ni Mark, there is a continuing problem with that kasi itong mga suspects na ito, siyempre they got lawyers, etc. and everything. Medyo Are you also a maker? Filmmaker? Mark? Actually, may ginagawa akong documentary ngayon. Meron akong request na topic eh. No. Yung mga wanted ngayon na hindi mahuli-huli. Pwede ba mag-docu tayo dyan? Kaya ni Mark yun. Si Tibuloy. Andiyan lang sila. Si Tevez. Supposedly. Si Bantag. Ano ba klaseng polis meron tayo? Ang dami wanted, hindi mahuli-huli. Sana magkaroon ng docu. Ano yung ginagawa mo ngayon na current project mo, It's Direk? very interesting. I'm doing a documentary on Joseph Estrada. Oy! Ayan. Ayos siya. What is the very state of interesting. the Philippines? By the way, si Direk, siya yung gumawa ng Baler at saka yung Gusto ko yun. El Presidente, yung kay Emilio quality. Aguinaldo. So ngayon pala, yung dating Pangulo. quality. Teka muna, yung El Presidente ba pinalabas na? Alin? Nilalabas na 2012. Ay, hindi, El Presidente kay Aguinaldo. Oo nga. Pinalabas na ba yun, Mark? Pinalabas yung maganda yun. Pinalabas na Ay, pa. palabas natin ulit kasi Pwede. nagkakaroon ng May kasama ako sa eskwela, si Butch Mailey eh. Oh. Ano? Saan niya ba yan? Sa Ateneo niya? Yes. Oo. He's my cousin. Are your cousin? Okay, very good. Yung Pero presidente ano ng tong PDRS. project mo kay President Erap? Anong tungkol? It's going to be, ano ba yung ginagawa mo? Biopic? Ayun ba yung Biography. It's a documentary. So, Yan ba siya, uso ngayon, Mark, sa Philippine movies? Hindi, pero actually, hindi naman uso, pero ang problema nga ngayon, hindi na uso ang pelikula eh. Hindi na po uso. Ang challenge ngayon kasi yung kaya ang Non-fiction. documentary ay people are hungry do sa sa katotohanan. Tapos ang nangyayari pag sa news palagi lalo na nung panahon ng araw may mga issues na na hindi dinidiscuss or minsan parang nung time na yon it was okay. Natatago pero nung time na it was okay, and then yung nire-research mo para bang grabe invasion of privacy pala yon, parang mga ganun. So, is that... it questions lang certain things. Can I interpret it as the news media is failing us? Kasama kayo nun eh. So, Hindi, pero no. That's true. It's The news not- media is no. failing the Philippine society. That's true. Hindi naman sa pero nalulungkot ako kasi it's not that they are failing us, but there are I have met a lot of journalists, well, supposedly journalists, no, na
ang title pa nila researcher, pero yung kasi yung simpleng bagay na mag-research, saan galing yung fact nyo? Saan galing yung statement nyo? Wala na. Hindi nila chinecheck. May nagsabi na ganito, ganyan. Mas matindi, Mark, yung meron ka ng facts, hindi mo ibabalita dahil makakasama doon sa kliyente mo. Nako, mas kulang masama yung isang yun. oras. Kasi ang dami kong experience na ganun, na in-interview ako, sinabi ko yung side ko, and this is why, ito yung rational, bakit ko sinabi ito. Tapos ang ilalabas lang doon sa edited ay sinabi ko na mahirap yung ganyang situation kasi maraming posibilidad. Cut. So parang ang ano ko is, alam niyo yung katotohanan sinabi sa inyo pero hindi yun ang nilabas nyo. Kasi nga naman, Lagot. hindi na siya magiging controversial. Para bang, yun lang pala explanation nun eh. Bakit ginagawa niyo pang news? Naangguluhan hindi. ka. Kung ganun. Dalawang lumalabas yung sinasabi ni Mark. Una, yung tungkol nga sa anggo-anggulo. In terms of the interest and everything, the vested interest or whatever it is. The other thing is, ito bang environment natin ngayon, pagdating sa mga ganyan, Mark, yung sinasabi mo kanina, privacy, ganito. Ang daming mga hadlang. Privacy dito, privacy diyan, etc. All of these things, the environment is not conducive to what you are telling us Ferreting right out now. the truth. Ferreting out the truth. Yes. Ganyan ba yan? Ang nangyari kasi ngayon, everything is democratized. So media is democratized. So ngayon, hindi mo kailangan ng kami nag-aral kami sa kolehiyo, nagmatrikula yes. kami. Pero may makikita ka na kakagraduate lang ng high school. Minsan nga, hindi pa graduate. Pero kumikita na ng milyon-milyon. And these are people who just give their opinions. And, yung ganon. Tapos nagpe-fake news. Mga ganon, nagfe-fake news, parang ganon. Tapos, Lalim nun, direct controversy lang. Gumagawa lang ng controversy para mapansin. Pero, hindi naman, wala namang Pero saysay. ano yan banat din sa Philippine society yan, Mark Kaya nagkaganyan yan. Kaya nagiging successful yung mga taong ganyan na sinasabi mo, wala naman laman yung contents. Away na magkakapitbahay. Dahil din sa level ng awareness ng publiko, mababa. At ang sinasabi nila, ang may kasalanan din yan, tayong nasa media. Ba't hindi natin inaangat yung kanilang quality ng viewership? Kailangan maangat yan. Kung hindi, it will stay the same. So yung mga sinasabi ng mga taong ganyan, mababa ang quality ng kanilang content, talagang sila magiging hari. Di ba? What's your opinion? Meron ako isang example, isang mabilis lang. Merong lumapit sa akin, may pinakitang video na meron daw multo doon sa video na nakita. Yes. Okay. So, nung tinuro ko sa video na hindi multo yan, actually, reflection lang yan. Nung isa sa mga tao na nakatayo doon sa hindi nakita ng camera, pero nakikita mo sa reflection na tao. Tapos, ganun kasimple lang yung explanation, pero ginawa nila na, I think, 20-minute na coverage at nag-interview sila at meron pang reenactment. Tapos, really? at hindi sinabi na na ang dahilan pala lang nito ay ito ay isang reflection. So, meron silang interview na, may nagpapakita rito ng tao, etc., may nagmumulto. Sabi ko, hindi ba immoral na yun? Na alam mo naman kung ano yung totoo, pero hindi mo pa ipapaalam. So, kaya tayo mangmang. Kaya tayo ang pinakamababa sa PISA. Wala tayong critical thinking. Kaya niyang gawin niya mas maganda kasi pakinggan yung duwende, yung encantada, yung multo. Kaya niyang gawin niya kasi maraming kakagat. Dahil nga ang baba ng maraming quality advertiser. Nagiging maayos. Yun na kasi sinasabi ni paring Conrad na away ng kapitbahay, isang oras yun. Makikipagbakbakan ka sa TV. At hindi ordinaryong away, murahan nasa TV. Yan ang gustong-gusto. Nag-agawan ng asawa, yung mga ganun. Anyway, Kapalitan ng panty, mga ganun but anyway, ito si Direk Mark, lingid sa kaalaman nyo. Ano rin to? Educator din to, mga advocacy nito. At alam ko, pinag-uusapan namin kanina ang BARM. Mark, alam ko, you're active there I don't remember. Ang ginagawa mo sa BARM? Anong ginagawa mo sa BARM? Kamusta yung project mo? Meron kasi, nung pinirmahan yung nung naging law yung Bangsamoro. Yes. Organic Act. No? Organic Act. Organic law na siya ngayon. Yes. So anyway, Organic Act tama. So may maraming gusto mag-fund sa mga infrastructure sa Yes. sa BARM. BARM, Very very rich ang
ang Mindanao. Yes, So, yes. ang problema, yung mga government services at saka government Hindi employees available. mag-execute ng service, mag-implement ng service, wala pa silang training. Yes. You know, in something as simple as kailangan mo ng isang reception sa isang opisina, tapos sa yung lugar, wala sa plano, basta meron na sila opisina. So yung tao papasok sa opisina, hindi alam kung sino yung tatanungin, kung sino yung kakausapin. Tapos yung Department of Transportation, LTO ng BARM, hindi nire-recognize sa ibang ang lisensya ng BARM hindi nire-recognize ng ibang LTO or cities sa Metro Manila. Ang daming factor eh. So we are training na parang paano mas-speed up yung process, paano mabibigay magagandang service kasi ang laki ng potential ng BARM. Yes. Na hindi na ma-maximize because of ang laki ng bagay ng cultural eh, yung Yes. yung I ilang get you, pag-recognize sa yeah. lisensya, ang dami. Kasi maraming corrupt dyan eh. Hindi na nila nire-recognize. Actually, tama yon yung cultural na kailangan ma-synchronize, ma-harmonize, etc. But the more important thing right now, I think, ang kailangan gawin dyan, yung pag-aayos nung sinasabi nila na national and local government workout. Kasi meron supposed to be a unit within yung consolidation. Kasi yung sinasabi ni Mark tungkol doon sa hindi naman recognize yung BARM, LTO, license, etc., etc. Precisely because hindi pa nag-aayos yung mga national at saka yung BARM agencies. Hindi pa natatapos yan hanggang ngayon. But the fact is, nagbigay na ng there is supposed to be an interagency workout for that purpose at nagbigay na ng pera dyan. From the time na nagkaroon ng BARM Organic Act, there is supposed to be a black grant every year for the next 5 years. Billions and billions. Billions and billions of pesos. Hindi na... Dapat yun na itap ka mo. Yun ang itap. At the same time, yung national government agencies, mag-usap kayo para sabihin ninyo, ito, pwede kayong mag-issue ng ganito. Hindi kayo pwede mag-issue ng ganito because sakop yan ng national government. You cannot have your own. Okay. And it is not going to be recognized That's something precisely to chew because on, hindi kayo nag-uusap. Meron tanong sa'yo rito, Mark. Yung tungkol daw sa Dalos Sabongeros. Kung hindi mapapalabas yan, mas maganda raw ipa-underground na lang. Netflix. Hindi alam mo, underground Netflix. kasi nga, ang ano naman is hindi lang siya inaipalabas doon sa Cinemalaya. Okay. Pero dahil nga sa gutom tayo sa katotohanan, interest mayroon ng maraming festival na interesado, hindi lang sa Pilipinas, pat sa ibang bansa, ang inaanyayahan yung pelikula na maipalabas. Pwede ba ilagay sa YouTube? I think eventually ilalagay, yung mga ganyan ilalagay niya. Pero syempre, para Kasi din naman hindi maging, dapat mangiral. Yung mga magpipigil ng ganyang klase, hindi dapat sila manalo rito eh. Yun ang sinasabi ng mga nagko-comment dito sa atin. Something must be done para mailabas yung pelikula na ayaw nila ipalabas dahil baka masaktan sila. Therefore, kailangan ilabas. Hindi ba? So, meron bang ibang paraan para mailabas yan? So, Ibang may papalabas din siya. Hindi lang nung last week. I see. Okay. Maraming salamat, Direk, sa iyong pagpapaunlak sa amin. Direct, Maraming salamat. Ito ba? May isa pa. Ano It's been pa? a pleasure. Mark, direct. Ito sinasabi ni Joel, magtatayo na daw siya ng isang outfit para yun ang magpalabas. Maraming salamat. Sana By the way, Joel, ang problema, hindi ka kikita dyan. hindi ka kikita tayo. Pag doc yung ganyan, palagay ko, wala. Hindi, pero ito, with all of the things that have happened, kikita yan. Oo. Nagkaroon In ng fact, controversy. mas na marketing nila, hindi nila alam. Matindi ang marketing matindi niyan. yan. Na workout. Parang yun nangyari doon sa Mama Sapano. Oo. Oo. Inilabas sa mga eskwela. Oo.
Naalala ko, meron isang bold film yung Patikim ng Pinya. Dahil sa ban, Oo. Lalong Lumakas. pinanood. lalong lumakas yung interest ng taong bayan. Well, hindi. Ito mga obra ni Direk Mark, yan kusa dahil sa brand niya, pinanunod. Kaya abangan namin yung biopic mo kay dating Presidente Erap. Oo, Maganda yan. Oo. Okay, thank Saka you. yung barm mo, yung barm. Grayson. Thank you, Mark. Maraming salamat, Direk Mark. Maraming salamat. By the way, hindi nyo maitatang huli na lang. Alam mo yung si Direk Mark, nakilala ko to hindi sa pelikula. Ito ay dating champion taekwondo, black belt, varsity player. Nag-i-sparring kami dati nito. At tip-tip pala to, oo, si wala. Nga lang hindi na niya ginagawa. Pumunta ka nga dito sa studio, masubukan kita. Mag-demo ka rito, Mark. Mark, demo. Ano yan 50 kilos ago. Mas maayos ka kaysa kay Butch. Boots. Okay. Maraming salamat, Direk. Maraming salamat. Have a great Thank you day. very much. Okay. Okay. Siya po si director ng movie and film. Direct Mark Mayley. Maganda yung mga sinasabi. Magaling yung sinabi. Hindi, saka magaganda mga pelikula. At least napag-usapan natin yung nangyayari sa ating media. Kasi Pati yung fake news sa totoo lang po, as mga sumisikat, Yung mga yung sinasabi nating Misinformation. sinasabi ni Mark Misinformation. na gumawa lang ng controversial. Tapos siya na ngayon ng malaking kita. Hindi, tsaka yung sinabi Siyempre, nga. meron po pang controversial kaysa sa... Parang yung sinabi ni Direk Mark, ang tao, hindi na mahilig sa pelikula. Gusto kung ano yung... Well, Truth. Well, The real or otherwise. real or otherwise. So, gutom sa information? Whether, Hindi rin eh. Gutom sa Katotohanan. hindi rin, Hindi. pare. Marites, gutom sa ano, gutom sa- ang tao, pare. Gutom sa ibang bagay. Despite the cellphone? Yes. Lalo na nga, lalo na dahil sa cellphone. cellphone. Dahil sa cellphone. Dito, wag ano ka, you have your own. Kasi ngayon, dati, pag kumakain kaming Bawal yan. magkakapatid, Bawal yan. usap ng usap. Yes. Ang ingay namin. Oo. Ito, wala na yan. Diskurso wala. Lahat nakatingin Ngayon, sa pumunta ka cellphone. sa restaurant, makita mo, mas mag-asawa. Hindi, Wala. tsaka napansin ko pati dahil sa cellphone, sa social media, ang tao mahilig ngayong makisawsaw. Makisawsaw sa yung lahat. kanilang take. Yes. I mean, isang taong tahimik, biglang suddenly nagiging trilyanis pag nasa... Dito kay Yulo. yan. Lahat na lang may opinion eh. Lahat may Tungkol opinion. Kay Goldilocks. Yung internal, at pati yung pamilya nila, pinakialaman na natin eh. Yung Precise. kaya dahan-dahan kayo sa mga ganyan. Yung mga Facebook, mayroon kayo. Nakita ko to. Kita. To. Yan. Aha, Gagawa ng ikaw istorya. Saka delikado yung post ng Facebook kung nasaan ka. Oo. Malalaman ng mga kriminal, uy, wala sa bahay to. Ayos to. 9:30 ng Wala sa umaga bahay. karambola sa Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Karambola sa DWIZ. Carambola. Carambola. Balik tayo karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Kasama pa rin natin Jonathan De La Cruz. Joel Laksamana, ako si Conrad Banal. Good morning, August 16. Morning. Good morning. 2024 kahapon. Hindi ho ngayon ng Long weekend. Hindi pa. Nakipag-meeting po ang presidente sa kanyang Private Sector Advisory Council. At ang isa sa pinag-usapan po, yung krisis sa baboy, pag-alaga ng baboy, yung African Swine Fever. Okay? Nagsalita ang lead convener ng private sector PSAC na ng Aboitiz Group President Sabine Aboitiz. Sabi po niya, ang press release, our industry is at a critical juncture and immediate action is required to safeguard our hog sector. So far, so good? Okay. The recommendations presented today reflect our collective commitment. Collective commitment yan, ha? Hindi basta-basta commitment. To not only addressing the immediate threats, but also to ensuring long-term resilience. Ayan. Close quote.
Galing. Babasa muna ako ng PhilHealth. Teka, ano yun? Teka, bakit? Bakit? Wala ka ba nakuha doon sa sinabi ni Mr. Aboitis? Meron, of motherhood. Motherhood. Okay. Tuloy, nangangako na ngayon ng Department of Agriculture, magsisimula na raw sila ng vaccination next week. Oo, ASF. Kailan ba pumutok tong ASF? Bakit next week po magsisimula? Yung ASF na yan, panahon pa ni Secretary Dar, meron ng ASF. At may vaccine na At nun. may vaccine na dapat noon. Eh bakit ngayon, kung kailan sumabog sa Batangas, next week pa kayo magsisimula mag-vaccinate? Hindi, nag-data gathering muna. Nag-monitoring, data gathering, and then ngayon. Hindi. Tama si Mr. Sabin Aboitis. This is ensuring long-term resilience. Yeah. Kaya next week na. Di ba? Oh, kasi Yan po mga ganyan statement. Nako, ginaganahan yung mga Oo. nag-aalaga ng baboy. Ganda Pag niyan. na naririnig sa inyo, nako. magpapabendition sa inyo si paring Marlen. Baka pwedeng unahin nyo na siya. Oo, puta. Ensuring long-term resilience. Collective commitment. So may collective commitment, kaya next week na magsisimula ng vaccination. Ano, ang maganda sana yan, sinasabi ni Mr. Aboitis yan, pare. Dumadating na yung aeroplano, dasiwan. Eto Hindi, na! Ito na kami. Ito sana na. sinasabi niya. Parang si Tom Cruise dun sa kanyang pelikula. Oo, yan. Ayan na. At meron ng mga agriculture worker, inuupakan na yung iniiniksyon na lahat ng baboy. Yun sa Yan! Habang sinasabi niya yan. yung long-term resilience. Kasi puro, Oo. puro motherhood yung ano eh. C-130, Hindi, next week na raw eh. Parang Jonat naman eh. Next week 1 pa. billion na vaccines. Maghintay ka naman, next week na raw. At ito yung cold storage niyan. Dadalhin na namin sa inyo. Private sector. Angal kayo ng angal eh. Ito na. Tapos take a page from the original Chalex. Yeah. Meron kang kuwang umiiniksyon Ikaw na ka. mismo. Yan! Nag-iiniksyon. Ayan, ayan, ayan. Kayo na mismo Puta na. Uy, malaki-laking iniksyon yan. Oo, malaki iniksyon yan. Oo. Hindi, Yung yun plastic na yun. Kitang-kita na ng taong bayan yun. May si Chalex. Plastic na nga itong press release na to eh. Dadagdagan mo pa ng plastic. plastic. Kaplastic ka na itong press release na to eh. Sabi nga ni Jonat, kumbang nagsalita kang ganyan, tapos nakikita ng mga tao. Ito na. Ayan, Pak, nauna yung paglanding. May mga nag-i-iniksyon na. Tapos mayroon kang truck ng mga papuntang Batangas lahat yan. Mga naka-preposition. Naka-preposition. Yan. So nangako po si Secretary Laurel Chu. Next week na sisimulan yan. Isang buwan na po yung problemang yan. Pato next week. So next week, nangako rin siya by October daw, bababa na ang presyo ng bigas. Ano to? May kampanya, may election ba? Bakit ang daming pangako? Hindi ko maintindihan to eh. Ang layo pa niya. Ah? Mayo pa. Mayo pa. Sa October pa daw eh. Bababa na raw ang presyo ng bigas. Kasi magpa-file na ng certificates of candidacy mga tao. Kaya kailangan bababa na. Patay tayo dito. Ay, nako. Ano po ba ang problema natin? Di ba pagkain? Bakit ang balita hindi tungkol sa food production? Kundi yung mga ganyan na speculative forecast. Next week, meron ng eleksyon ng ASF. Saan nyo? October, bababa na ang presyo ng bigas. Noong Mayo, ang sinabi nila, by August, bababa. Ngayon, October naman. Postpone lang. Napo-postpone. May logistics problem. Huwag kayong mag-alala po, sabi rin ng Department of Agriculture, magbubukas pa sila ng mga kadiwa stores. Yan. Mababang presyong bilihin. Ayan. Ang message. Para daw po affordable na yung pagkain sa taong bayan. 17 po ang bukas na kadiwa ngayon. 17. So, ilang milyong Pilipino? So, magsisiksikan tayo doon sa 17,000 o 17 lang nakadiwa ang bukas. Ito ang problema. Yan. teka, parang So nangangako daw po sila magkakaroon ng improvement yan at magbubukas pa ng marami. Ito lang ang suggestion ko lang po ito Huwag kayong magagalit. Sana
yung mga binubuksan ninyo, hindi nauubusan kaagad, ha? Yung pa masaklap eh. Oh. Pagdating nung tao na wala na naman. Sorry, wala na. Sorry na, wala na. Tumakbo ka pa, pare. Nagmamadali ka, di ba? Pagod na pagod ka. Pagdating to, ubos na po eh. Ubos na yung bigas. At saka 17, pare. Kung yan ang solusyon natin sa ating food crisis, matulog na lang tayo lahat. Hindi po masosolve. 17. Tsaka kailangan daw better operations. Yan. Irregular daw kasi operation. Bakit irregular? Kasi po yung merchandising ang problema dyan. Kaya irregular yan. Kaya hindi laging bukas dahil wala namang maititinda. Yun ang problema dyan eh. Hindi ba? So bakit walang maitinda? Kasi walang production. Sabi ko sa inyo, magbabasa na ako niyan. So, ano po ba ang solution natin? Bagsak ang agriculture, ha? Bagsak ang agriculture no second quarter. Sad-sad. Ang sinasabi nila dahil sa bagyo, dahil sa El Nino, climate change. Okay. Pero ngayon, despite the climate change, despite the El Nino, ano pa ba? Despite the bagyo, sabi po ng DA, pinag-aaralan nila na yung proposal na gamitin ang pondo ng gobyerno para po mag-expand ng plantation ng mga tobacco. Yeah. Tabako. Saan to? Kahit saan ba yan eh. Bakit dyan na gamitin yung pera ng gobyerno sa tabako? Kailangan daw po dagdagan by 20,000 hectares ang plantation ng tobacco. Yan. Ano kaya ang dahilan ni Secretary dito? Para mas dumaming Pilipino may cancer? Ano kaya? Hindi ko alam eh. Bakit ang kailangan gastusin, gugulin ng pera ng gobyerno para magdagdagan ng 20,000 hectares ang tobacco plantation? Sino makikinabang dyan? Cigarette companies? Hindi ko alam. Minsan, Sino makikinabang dyan? Kadiwa? Sino? Yung mga mahihirap sa Zamboanga? hindi, malayo. Yung doon, yung growers ng tobacco doon sa that particular region. Kung saan Sa bagay, pwedeng gawin dessert itong Ano din, tobacco? tobacco. Paano dessert? Sisigarilyo. Organic. Alam mo, minsan, imbitahin Yun ang dessert mo. May kaibigan ako yung si Rene Pamintuan, taga-subaybay natin. At magsasaka siya. May farm siya. Nag-retire sa Gensan. Ang kanya talaga, ang agriculture natin is deficient sa value chain, supply chain. Ano ibig sabihin nun? Value chain? Ayun, yung mula sa processing, yung doon sa production, Mula sa taniman? Wala, Sa taniman. umpisa pa lang, wala sa input, mula sa Oo. mga components. Oo. Seeds, fertilizer, etc. Fertilizer, tama. Machinery. Machinery, lahat yun. Tapos, wala Tapos kang yung post-harvest. Logistics na. Post-harvest. Wala kang post-harvest. Tapos meron siyang Wala pinpoint out sa akin, sabi niya, alam mo ba sa agricultural curriculum, sa mga agricultural, di ba yung Colleges. Wala daw ang yung sa basic Logistics. education tungkol sa logistics systems. Wala rin, oo. So yung mga ginagraduate natin cannot build commerce and industry. Pang-empleyado sila. Okay naman, di pwede mag-OFW na lang ganun, pag nag-graduate. Pero pag sinabak mo daw sa bukirin yan, sa lugar, hindi makakatulong. Hindi nila alam. Ang pinakasikat na negosyo ngayon, bumili ka ng motor at mag-deliver. Ay, services. Nakakalungkot. Nagliliprag into services. Nakakalungkot. Kasi wala naman silang skills na iba eh. Paano? Ano sasabihin mo? Sinasabi mo nga, hindi na maitinuturo yan. Hindi tinuturo daw yun. Paano magpatakbo ng cold storage? Ay, kailangan na research. Kailangan natin. Tumataas daw ang lepto pa rin, sabi ng DOH. Naku po, paano kaya to? Ha? At karamihan daw po ay may edad na. Nagtampisaw din sa... Hindi ko alam. Baka mga DOM. Hindi, pero... Ha? Siguro Nagka-problema. Nagka-problema yung mga DOM na nagkaroon ng leptospirosis. Okay. More than 500 in 5 days.
More than Marami 500 yan, cases. At mahigit 80% daw po nun ay may mga edad, mga 450. Tapos, yung iba, bata. Yung mga sa gitna po, hindi eh. Ang tinatamaan, bata. By the way, yung Mpox, yung Mpox Dinedeclare na global emergency. Patay. Palapit-lapit na yan sa COVID. So we have to be Yung prepared. Mpox po, yan yung dating monkeypox. Pero kasi, masama naman monkeypox. Binago na lang Smallpox, parang ganun din yan. Mpox. Yung Part of the smallpox, smallpox. eradicated na yun. Yan. Wala nang smallpox virus. Yung smallpox po, yun yung deadly. Yun yung nakakamatay. Ito ngayon, ba? Pero ito, parang bulutong. Pero masama ang pakiramdam mo. At may mga patay pa din. Ngayon, dineclare yan ng global emergency. Baka naman, 2027 pa tayo bibili ng mga... Tagal naman. Nagagawa ng paraan. O kaya maghahanda. O kaya maghahanda. Galawan na yan. Galang. Hindi, mga ngako lang naman eh. Sa bagay, si Secretary Ted, hindi naman siguro ganyan. Naintindihan niya yan. Yan long-term resilience ang kailangan natin. Di ba? Long-term Ano resilience. bang pwedeng gawin para hindi naaabot dito yung mga virus na yan? Ano bang dapat? Dasal. Ayun. Tapos po, naalala ko lang to dahil health issue. Sabi ng Supreme Court, DOA, the Department of Finance, PhilHealth, sagutin nyo yung demanda Ng mga taga-PhilHealth. na sinasabing hindi pwedeng inililipat yung 90 billion na pera ng PhilHealth. In theory kasi po, pag napasok sa PhilHealth yan, pera ng members eh. Hindi ba ganon? Supposed to be. Theoretically. At least, Except kung ang ginawa mo ay in-embargo mo muna yung government. sana hindi mo na inilagay. Kaya nga. Hindi, inilagay mo na sa PhilHealth. Therefore, part na ng pera ng PhilHealth yun, ng mga members, di ba? Dahil under the law, yung pong kikitain doon sa mga sin taxes, dapat ilagay sa PhilHealth. Di ba? At yung PhilHealth, gagastusin yan para sa kapakanan, health care ng mga members. Di ba? So, ibig sabihin ng batas, pag yung nakolekt mo yung tax, automatically pupunta yan sa PhilHealth at pera na yan ng member, gagastusin mo sa kanila. Ang ginawa po ng gobyerno, kinuha yung pera. Muna, pung. Kumbaga sa madyong pinong. Pinong muna. Pung! Yung mga pera na yan ho kasi, lalo na yung government share, Okay. fungible ho yan. So, Fungible. Pwede ihalo. nakahalo. Para kalamay yan. Yes. eh. Kinalamay po na. Kinalamay Pasensya na po mo kayo na. kasi kinalamay lang namin dahil So, you have 10 days. Ha? Ang nag-file po nitong kaso na to, si Senator Coco Pimentel yeah. at si former Finance Yusek Cielo Magno. Tapos ang abogata po, Dante Gatmaitan. Ano kaya ni Tony Gatmaitan to? At ang Philippine Medical Association. Yan. Gatmaitan yan. Why? Iba ay nga pala Si si Tony Tony. Gatmaitan. Finance guy po yun, si Dan. At ang kine-question nila, yung desisyon na ilipat yung almost 90 billion pesos na pera ng PhilHealth sa National Treasury. Ibig sabihin, mawawala na sa PhilHealth yun. Forever. May kapalit naman ho yun. Ano kapalit? They will be, after we They will determine... be given awards. No, after determining the savings from the 2024 budget, we will probably... I'm sure yan ang isa sa mga sasabihin ng government. Sasagutin nila. Sasagot. So, nailipat na po ito eh. Yung pera na yan eh. So, anong gusto nila mangyari? Kailangan ibalik? We will replenish it, sir, on the basis of the determination of savings from the 2024 budget. Ibabalik. Balik. Ibabalik. Kakanon lang. Kung wala savings. Ang dami nga hindi nagagamit eh. 1.7 trillion lang last year eh. Kaya nga, Ba't hindi yun ang galawin? Bakit yung sa PhilHealth ang ginagalaw? because this is available, yung 1.7 is a speculative figure.
Kasi papasok pa lang yan. Hindi, last year yun eh. Papasok pa lang yun. Hindi pa napupunta sa National Treasury. GB. Hawak government corporate. Ganon. Daming palusot. Nalilito ako sa palusot. Sabi po ng Department of Finance ngayon, binabalikan daw nila yung issue ng Subsidies. military and other uniform personnel. Pension. For next under the 2025 budget proposal, ang allocation po ng pension ng PGF, ano yan? Pension and gratuity Yes. fund. Yan po yung dyan sa mga uniform personnel. Yes, yung mga active. Ay aabot na ng 230 billion pesos. Yan yung mga ano. Magkano po this year? 143 billion. Next year, 232 billion. Magkano yan sa 2026? Okay? Ayan. 60%. Kailangan balikan na talaga to, pare. Oo, dapat. Kailangan na. Kasi hindi natin hanggang ngayon, we have to solve that otherwise. Ang mangyayari dyan, yung mga pension ng mga retired at saka yung salaries ng active, baka magkapareho na o baka mas malaki pa yung pension. And the pension is coming from the Tatamaan ngayon annual GAA. yung ating active. Yes. Baka mabawasan ng bawasan yun. Okay. Pero siyempre, yung mga nag-retire, paano naman? Pinaghirapan na namin yan eh. Yun na nga ang problema doon. Mahirap din naman eh. Hindi, ang laki. Tama, Hindi, pinaghirapan ganito. Ang isang malaking dapat na tinitignan din ng government dyan pagdating sa ganyan, kasi indexation eh. Pag tinaasan mo sweldo ngayon, Ng active, yung pension, taas din ang taas pension. din eh. Yun ang problema dyan. So these are some of the issues that should have been resolved from the very start. Oo. Nung pa. Tagal na nito, pare. We are sweeping this hindi lang under the rug. No. Hindi lang under the Floor. sea. The floor na to. Under the floor. Oh. Tinanggal nyo na yung... Wala nang rag under the floor na. Ang nangyari kasi dyan, na pinag-usapan na yan noon pa, ang sinabi na solusyon dati pa ay ganito. Okay? At this point in time, okay, we will sustain you. Yung ngayon, kayo. After that, tapos na. After that, ganito. Yung mga papasok ngayon na bago, contributory. And then kayo na nabigyan na namin ng salary increases, mag-contribute din kayo. Para magiging contributory na hindi kasi ngayon, hindi contributory ngayon eh. Employer lang ang nagbibigay. May proposal po, out of your own pay, kung ikaw ay uniform personnel, magbibigay ka doon. X percentage. Lahat ng pension fund, ganyan eh. Ganyan. Mapa ito lang. GSIS, mapa SSS, mapa US, mapa lahat. Ito lang ang hindi. Meron kang Ito lang ang contribution. hindi. Bakit nangyari yun? Because there was supposed to be, at one point in time, an RSBS, which was supposed to be the counterpart funding. Kasi yun, binigyan ng pera yun. Nalusaw yung RSBS Nalusaw yung na yun RSBS na yan. Nalusaw. Over time, nawala. Na-invest po sa saan-saan. sa golf course. Yan, mga ganon. Na-invest po. O nanakaw. Partly golf course, karamihan nanakaw. Karamihan. Kasi ganon eh. Ibig mo sabihin, golf and nakaw are one and the same. Yes. Ay, nako. Paano kaya ito? So, yung RSPS... Eto na po. Okay. Malaking problema yan. Habang pinag-uusapan ng budget, hindi titigil yung issue na yan. Ang laki ng mahigit 230 billion. Ang para sa pension pa lang. Yes. Okay? Pension pa lang yan. Hindi pa natin sinasabi yung flood control. Kung magkano ang flood control, di pa natin alam. Kasi yan din ang sinasabi ng mga uniform personnel na nag-retire. Kung sa flood control, meron kayong 250 billion, 1 billion a day. Sa amin mga nagsilbi sa bayan, kami ay tsatsaniin nyo. Ouch, that's a damning May ganong argumento Kaya ang hirap. Pero they have to also advise those who have retired, uniform personnel na nag-retired, na ganito yan eh.
Okay. we have also been maintaining you. Kasi kayo halimbawa nag-retire ka as colonel. Ang pension mo dapat 1,000 pesos. Halimbawa na lang. Dahil nag-increase ang salary ng active personnel na index ka, ang 1,000 mo dati ay naging 10,000 na. So you have to understand. Mag-contribute ka. Hindi pwedeng yung porket nag-ano ka, dati 1,000 ka lang, pumayag ka na dun eh. That was actually your rate at that time. Dahil nagkaroon ng increases sa active personnel, 10,000 na. Ngayon gusto mo 10,000 ka rin. Mag-contribute ka. Dapat ganun na you have to be very active and tell them, ito yun eh. You have to insist. Tama. Magkasama tayo. Walang ganyanan. Ito, pinag-aaralan na raw parin John at parin Joel ng COMELEC kung isasali yung kaso dito. Yung Smartmatic case, kasi may Smartmatic case po sa Amerika. Money laundering. So, may mga nalabag na batas sa Amerika. Sabi po ni COMELEC chairman, paano naman yung batas dito sa Pilipinas? Nalabag din yun. Kasi saan galing yun ni launder na pera? Dito rin. Dito. So paano mangyayari? Very specific yun, Very they can collaborate. Yung indictment sa US, very specific. It has something to do with the 2016 elections. So meron tayo doon. Meron. May na-violate na batas dito. Kung may na-violate na batas sa US. Kung indicted sila sa US, dito, ano mangyayari? Isama dapat sila. Parang rin yan yung sa bangus. Kung nandito na yan, isama mo yan. Yun, para masarap ang almusal. Masarap ang almusal mo. Yan. Kuha ko na. Kuha mo na. Sa ngalan po ni Jonathan De La Cruz, Joel Lacsamana, ako si Conrad Banal. Magkita-kita tayo sa Lunes next week. Ito ang Karambola sa Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Pero ngayon, nandito na. Wala pa ring dalang sardinas. Ang ating award-winning broadcast journalist, Dennis Antenor Jr. sa Ronda Pilipinas. Karambola, karambola, tuwing umaga. Sumainyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga issue dito pa rin sa programang Karambola sa DWIZ.